Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video, may kita ang isdang koi fish na umabot ng 200 taon ang gulang. Inalagaan ito sa Japan at namatay noong 1977. Ito naman si Bluey, ang pinakamatandang aso na umabot sa edad na 29. Inalagaan rin siya ng mga tao sa Australia mula 1910 hanggang 1939. Mabuti rin ang pag-aalaga sa pusa na si Cream Puff kaya umabot siya sa edad na 38. Grabe ang haba ng buhay ng pusa na to, no? Hindi maitatanggi na may mga hayop na mas mahaba ang buhay pag nasa piling sila ng mga tao gaya ng kambing, goldfish at kuneho. Pero may mga hayop din gaya ng tarsier, leon at pating na mas humahaba ang buhay pag malaya sila at wala sa kulungan. Kung may mga hayop na may mahaba ang buhay, meron namang iba na sobra-sobra ang haba ng buhay. Kaya naman sa videong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang hayop na may napakahabang buhay at aalamin din natin kung bakit sobrang haba ng kanilang life expectancy. Gaya na lang ng pagong na si Jonathan, isang Seychelles giant tortoise na umabot sa edad na 172. Ayon sa mga siyentipiko, maraming dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng mga pagong. Una, mabagal daw ang metabolismo ng kanilang katawan. Mas mabagal ang metabolismo, mas mahaba raw ang nagiging buhay ng hayop. Isang palatandaan na mabagal ang metabolismo ng hayop ay kapag mabagal itong kumilos. Mabagal silang kumilos dahil mabagal malusaw ang kanilang pagkain. Ganon din ang mga sloth. Mabagal sila kumilos dahil mabagal din malusaw ang kanilang pagkain. Sa mundo ng mga hayop, pag mabagal kumilos at mabagal malusaw ang pagkain, ibig sabihin mahaba ang buhay. Tingnan mo na lang ang mga shrew. Sobrang bilis nilang kumilos at sobrang bilis din ang kanilang metabolism, kaya maikli lang ang kanilang buhay na umaabot lang ng 1 taon. Isa pang palatandaan ng mabagal na metabolismo ay pagkayang mabuhay ng hayop kahit matagal siyang hindi kumakain. Gaya na lang ng buwaya. Sa bansang South Africa, naroon si Henry, isang Nile crocodile na umabot sa edad na 124. Nabuhay ng ganong katagal ang mga buwaya dahil kaya nilang hindi kumain sa loob ng 1 buwan. Kung yung ibang hayop, tiyak na mamamatay sa gutom pag hindi nakakain ng 1 buwan, pero hindi ganon ang mga buwaya. Ganon din daw sa mga tao. Malalaman mo na mabagal ang iyong metabolismo pag kaya mong hindi kumain ng matagal. Pag mabilis ang iyong metabolismo, siguradong ikaw yung taong mabilis magutom at oras-oras ay dapat merong kinakain. Dito naman sa Australia, may kita ang isda na si Methuselah, ang pinakamatandang lungfish na nabubuhay. May edad na ito na 90 years old, mas matanda pa sa lola mo. Sa mga hindi nakakaalam, ang lungfish ay kayang mabuhay sa ilalim ng lupa nang hindi kumakain at hindi umiinom sa loob ng 4 na taon. Talagang patunay nga ito na kapag mabagal ang metabolismo ng hayop, mas humahaba rin ang kanilang buhay. Pangalawang dahilan kung bakit may mga hayop na mahaba ang buhay dahil mabagal ang kanilang life cycle. Ang halimbawa nito ay ang tuatara na matatagpuan sa New Zealand. Ang pinakamatandang tuatara na naitala ay umabot ng 80 years old. Sabi ng mga eksperto, sobrang haba daw ng buhay nito dahil sobrang bagal nila bago mag-mature. Kailangan kasing tumuntong ng 20 years old ang mga babaeng tuatara bago sila mabuntis at 10 taong gulang naman bago makabuntis ang mga lalaki. Pag mabagal ang sexual maturity ng hayop, asahan mo na mas mahaba sila kung mabuhay. Ganon din ang mga killer whale. Mabagal din ang life cycle nito kaya mahaba ang kanilang buhay na umaabot ng 100 taon. Kung ang mga tao ay inaabot ng 15 anyos bago maging sexually active, ganun din ang edad ng mga killer whale. Inaabot ng 15 taon ang mga babaeng killer whale bago sila pwedeng magbuntis. Para din pala silang tao na kapareho natin ng edad pag nagbibinata at nagdadalaga. Meron pang menopause ang mga killer whale. Totoo yan. Ang mga killer whale at iba pang dolphin at balyena ay nagme-menopause kapag tumanda para ding tao. Ang pangatlong dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng ibang hayop ay dahil sa malamig na klima.
Ang halimbawa nito ay ang Greenland shark. Alam mo ba na ang pating na ito ay may pinakamahabang buhay sa lahat ng hayop na may gulugod? Umaabot kasi ito ng hanggang 500 taon. Sabi ng mga scientist, maaaring ang malamig na tubig kung saan ito namumuhay ang isang dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng Greenland shark. Kapag malamig kasi ang paligid, nagiging mabagal ang metabolismo ng hayop. Ganon din ang isda na rough-eye rockfish. Bumagal ang kanilang metabolismo dahil nakatira sila sa malamig na tubig. Ayon sa pagsusuri ng ilang doktor, napansin din nila na mas mahaba ang buhay ng mga tao na nakatira sa malamig na lugar kaysa sa mainit o tropikal na rehiyon. Pang-apat na dahilan ng mahabang buhay ng hayop ay ang pagkakaroon ng pangmalakasang DNA. Ang halimbawa nito ay ang bowhead whale. Ito ang balyena na kayang mabuhay ng hanggang 200 taon. Ang sikreto ng bowhead whale sa mahabang buhay ay ang pagkakaroon nito ng pambihirang genetics. Nakamamanghang isipin na ang balyenang ito ay isa sa kakaunting hayop na hindi tinutubuan ng sakit na cancer. Yan ay dahil sa ang dugo ng balyena ay merong CIRBP protein, isang uri ng kemikal na kayang kumontra sa mga karamdaman gaya ng cancer. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit umaabot ng 200 taon ang balyena, lalo't hindi sila tinatabla ng anumang sakit. Panglimang dahilan kung bakit humahaba ang buhay ng ibang hayop ay dahil matalino sila. Napansin ng mga siyentipiko na ang mga hayop na may mataas na antas ng katalinuhan ay mas tumatagal ang buhay. Gaya na lang ng elepante. Ang pinakamatandang elepante na na-record sa kasaysayan ay si Lin Wang sa bansang Taiwan. Umabot ito sa edad na 86. Ayon sa mga eksperto, maaaring nakatulong sa elepante ang pagiging matalino kaya humaba ang kanilang buhay. Siyempre, kapag matalino ka, madali mong masusolusyonan ang problema gaya ng saan ka maghahanap ng pagkain at paano umiwas sa mga kalaban. Dito sa Africa, ginagamit ng mga elepante ang kanilang memorya para tandaan ang lokasyon kung saan nakakakuha ng tubig at pagkain. Kung hindi dahil sa matalas na memorya ng elepante, maaaring mamatay sila sa gutom at pagkauhaw. Napansin din ng mga scientist na kapag ang hayop ay mas matalino, mas humahaba ang buhay. Gaya ng mga chimpanzee at orangutan. Pareho silang matalinong hayop kaya pareho din silang may mahabang life expectancy. Kung tutuusin, ang buhay ng chimpanzee at orangutan ay hindi nalalayo sa haba ng buhay ng mga tao. Siguro, pare-pareho kasing matatalino. Ang isa pang epekto ng pagiging matalino ay ang kakayahan ng hayop na bumuo ng pamilya. Ang mga elepante ay sobrang mapagmahal sa kanilang mga kamag-anak, kaya aalagaan nila ang kanilang membro hanggang sa pagtanda. Napansin din ng mga eksperto na mas humahaba ang buhay ng hayop kapag kabilang sila sa isang pamayanan. Kunwari, sa isang pamilya ng elepante, merong leader o yung pinakamatandang babae. Ito naman ang susunod sa pinakamatanda at pangalawang pinuno. Ito namang dalawa ang mag-ate na apo ng leader, habang ito naman ang mga anak at pinakabatang miyembro. Kaya raw humahaba ang buhay ng elepante dahil inspirado sila sa pagmamahal ng kanilang kamag-anak. Ganon din raw kasi ang mga tao. Kapag ang tao ay napalilibutan ng mga nagmamahal sa kanya, mas humahaba ang buhay. Ang ilan pa sa mga social animals na may pinakamataas na IQ ay ang kakatu at flamingo, na kapansin-pansin rin na may mahabang buhay. Pang-anim na dahilan ay kapag masustansya ang kanilang kinakain. Malaki ang kontribusyon ng pagkain sa pagpapahaba ng buhay ng hayop. Gaya na lang ng gorilla. Puro halaman ang kanilang kinakain kaya malusog ang kanilang katawan. Dito sa Berlin Zoo, nabuhay si Fatu, ang pinakamatandang gorilla na umabot sa edad na 68 years old. Ang pagkain raw kasi ng halaman ng mga gorilla ang tinuturong dahilan kung bakit humaba ang kanilang buhay. Ganon din sa tao. Diba, kapag puro healthy na gulay ang kinakain mo, mas malaki ang tsansa na hindi ka magkakasakit. Kaya para humaba din ang buhay mo, gayahin mo ang gorilla na mahilig kumain ng gulay at prutas. Kung nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan, sana ipindutin nyo ang like button.
Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Naruto Official. Hello rin kina Ryle at Brooke. What's up kay Marlon Calyon. Shoutout kay John Kyle at John Paul Alcosebo. Candy Rosario at advance happy birthday kay Nanay Isabelita Espanyol. At kina Nathan at Nanay Maria Irene Santiago. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!